Hello sa inyong lahat, kamusta? Ayun, so ngayong araw, samahan nyo ako. Um, Lakarin natin yung buong Golden Gate Bridge, no? Golden Gate Bridge, yun yung pulang tulay dito sa San Francisco. So ayun, punta tayo doon, maglakad at kumuha tayo ng pictures. At yun, habang naglalakad tayo, naisip ko na rin na pagkwentuhan natin, no? Paano ba magsimula ng isang photography project at saan ba magsisimula? Yun madalas yung pinaka mahirap na tanong eh. So yun, try natin yung sagutin. Tsaka yun nga, kailangan ba natin talaga gumawa ng project? Para saan ba yun, no? At anong matutulong yan sa mga career natin? Ako kasi matuturo ko lang naman kung ano yung alam ko, pero ayun nga, kaysa wala nang magsabi nito, maganda pwedeng pagkwentuhan na lang din natin, no, baka sakaling makatulong sa inyo. At saka ayun lang, no, mahalaga kasi siya para sa akin, no, kasi na exercise din yung abilidad nating magkwento sa paggawa ng maliliit na projects na yan. Anyway, nandito kami sa Golden Gate Bridge dahil sasamahan ko yung kaibigan kong si Bulan, no? So, si Bulan ay isang photographer based sa Los Angeles. At nandito siya ngayon dahil naglalakbay siya, no, papuntang New York. Yan, gamit yung van niya. Diyan siya nakatira sa van. Tapos, yun nga, naglalakbay siya across America at kumukuha ng portraits ng mga tao. So kapalit ng portraits na yun, ikaw bahala, no, kung magkano yung gusto mo ibigay sa kanya. So in a way, community based project din siya, no, at at the same time ay trabaho rin para kay Bulan. So ayun, nandito siya ngayon dahil nga nasa San Francisco leg siya ng kanyang paglalakbay, kaya ayun, nagkita kami ngayon dito at syempre banding na rin naming magkaibigan. So ayun, yan si Bulan, may baon pa. Ayan, so hello. So nabago yung plano namin. Imbis na mag-drive papuntang San Francisco, mag-aano na lang kami, mag-ferry, no? Nadaanan kasi namin tong ferry station dito sa San Rafael. So mag-ferry na lang kami papuntang San Francisco. Tapos bahala na kung paano kami makakarating sa Golden Gate Bridge. Makakarating yan. So ayan, bibili muna kami ng ticket dahil nga wala naman sa plano namin na mag-ferry, no? So bili muna tayong ticket. May card kayo? Card? Yeah. Ayun, doon. Okay. Tapos? Yun na, diretso na yun. May Pilipino pa. Tara, tal. Ayan, so sobra yung nasingil sa akin, no? Kaya binigyan ako ng ticket. So ito yung gagamitin ko pa uwi. So ayun na, nakasakay na kami dito, no, sa ano ba to, barko na lang, no, ang laki. Pero ayun, no, maraming ganito sa Bay Area, dahil nga puro tubig dito, so magandang mode of transportation din siya. So ayan si Bulan, sabi sa inyo lahat pwede niyang daldalin, no, kahit sino. Anyway, palis na yung barko, no, papunta na dun sa downtown San Francisco. Dun kami bababa. So ayan, yung nakikita nyo na yan, San Quentin, kulungan yan, no, ng mga notorious na kriminal dito sa Amerika. Grabe, no, nakulong ka pero ang ganda ng view mo, no, dagat, pero nakakulong ka. So pas tayo dyan. So tara, samahan nyo ako, maglibot lang tayo dito sa
barko. Actually, pangalawang beses ko na itong nakasakay dito. At ayun, na-enjoy ko dito, no? Kasi mabilis, tapos ang ganda pa ng mga nakikita mo. Tapos walang tao masyado. Tignan nyo, ilan lang yan. Parang 5 lang kami dito eh. At saka yan, classic pa rin yung itsura niya, no? Pati yung kulay, gustong gusto ko. Kaya pag nag-uumpisa, akala mo mabagal lang, pero pagka umandar na, sobrang bilis pala, no? Actually, kaya lahat ng tao pumapasok sa loob kasi sobrang lakas ng alon at mababasa ka kapag tumambay ka lang sa labas. Ayan, kahit naman sa Philippines, nag-enjoy ako kapag nagbabangka or basta pag umaandar sa dagat. Kahit takot ako, hindi nga ako marunong lumangoy. Ganda, di ba? Yan. Minsan sarap kung papasok ka ng trabaho tapos ganito yung dadaanan mo araw-araw. Parang kalmado, di ba? Kung ako to, itutulog ko to eh. Ganda, no? Kahit sa Philippines, sumasakay ako doon sa Pasig, no? Yung mga bangka doon. Ito, picture natin. Ayun, no? Na-picturean pa ni Bulan. Solid. So, ganito yung ginagawa niya. Yan, meron kang Instax film na ibibigay sa'yo. Ayan, yun yung tsura ng picture habang nagde-develop. So, kulang pa sa contrast mamaya. Solid na yan. So, ayan. Dito na tayo sa San Francisco. At pupunta tayong Golden Gate Bridge. Bahala na. Sasakay yata tayo ng bus. Hindi na. Papasok pa lang. Papasok lang po. Ano ka na? Malaya ka na. Malaya ka na. Nagtrabaho kayo doon sa ferry boat? Hindi. Ay, hindi. Ano po? Ay, punta. Doon sa San Francisco. Okay. Bye. Pilipina yun si nanay kanina eh. Nagtatanong sa akin kung saan daw sasakay. Ayun na. At least nakarating na siya, no? Nang maayos. So game na, shoot na tayo. Sana bigyan mo kami ng magandang picture. Ayun, so papunta na kami ng Golden Gate Bridge, no? So papunta doon, 2 Muni, no? Or parang 2 bus na di kuryente. Tara. Mga isang stop na lang siguro, no? Ayan na, dito na tayo. Diba, ang bilis lang. Ayan, so magsisimula na kami maglakad ni Bulan, no? Ready, tol? Ready? So ano daw to, no? To daw Golden Gate Bridge ay ilan ba? 1.5 miles? 1.5 miles yung haba. Kung balikan, 3 miles balikan na lakad. So hindi ko alam kung gaano kalayo yun, pero tignan natin. Yun eh. Kita-kits. Naghiwalay na nga kami ni Bulan, no? At ako nag-aanap lang ako ng mga makukunan ko dito. Tignan natin. Sa ngayon, naka 13 photos na ako, no? Pero yun, 3 film naman yung dinala ko eh. So medyo safe. Ayun, bali unang beses ko palang gagawin to, no? Actually, parang unang beses ko pa nga lang nakapunta dito eh. Sa tagal ko nang nakatira dito. Pero, ayan, maganda, malibot ko pa rin to, no? Kahit taga dito ako. Ang haba, no? Grabe.
Easy! Yung nagbabike, nagmumura pa, no? Dapat relax lang. Diba? Relax lang. Unan daw natin si ate. Okay. Are you ready? Okay, just look. 1, 2, 3. One more. Up. Hey. Simulan na natin yung paglalakad. No? Ayan, so umpisa na natin, no? 1.5 miles papunta, 1.5 miles pabalik. Sana magawa natin ng 2 oras dahil medyo lulubog na rin yung araw, no? Ayan, maganda exercise din siya sa totoo lang, no? Sa katawan, hindi lang sa mata. At ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, first time ko gagawin to, no? Madalas pagka turista, dito agad dumidiretso sa Golden Gate Bridge. Pero ako, first time ko gagawin, no? Simula nung dumating ako dito. Ganda ng view dito sa taas. Tsaka medyo safe yung pakiramdam mo dahil maraming lindol na rin yung pinagdaanan ng tulay na to. So tara, lakad tayo. Sana marami akong makunan. So ganito lang dito, no? Marami kang makakasalubong. Tapos iba-ibang lahi. Actually dati bago mag pandemic, kapag dumadaan dito yung sasakyan, talagang sobrang daming tao, no? Parang yun, talagang buhay na buhay yung turismo. Pero nga ayan, dahil nagka-pandemic, tapos marami pang nangyayaring kaguluhan dito sa San Francisco, kaya medyo humihina. Pero ngayon, parang pakiramdam ko naman, unti-unti nang bumabalik yung mga tao. Ayan. So, anyway, pag-usapan natin, no, yung tungkol sa pagsisimula ng photography project. So, halimbawa, itong gagawin ko ngayong araw, maliit na exercise lang naman siya, no? Pero pwede na ring tawagin project dahil lalakarin ko tong buong bridge at kukuha ko ng pictures. So, yun na yun. Yun na yung konsepto nun, no? Tulad niyan, pag gumagawa tayo ng projects, hindi naman kailangan save the world agad eh. Di ba? Pwede naman tayo magsimula sa maliliit lang na konsepto, no? Kahit anong naiisip mo, walang maling idea, no? Pero na lang kung gagawa ka ng masama, siyempre mali yun. Pero kung wala ka namang mapeperwisyo, kahit anong idea mo para sa isang photography project, approve yan. Hindi ko lang maririnig nyo ako, pero sobrang lamig dito, no? Ngayon, mahangin. Buti pala nag-jacket ako. Pero yun, at least may nakikita. Kasi minsan puro hamog lang tong buong bridge. So ayun, buti ngayon parang wala namang dadaang malaking ulap. Grabe, no? Ang laki pala na ito. Kapag namalayo, akala mo liit eh. Grabe kung paano ginawa to, no?
So, sobrang lakas ng hangin dito. Pero ang ganda ng ilaw. Ngayon, kapag tinatanong ako kung saan nagsisimula, saan ka magsisimula, no? Para sa isang photography project, ang lagi kong sinasabi, magsimula ka dun sa bagay na meron kang access, no? At ano ba yung bagay na meron tayong access? Kundi yung mga sarili nating buhay, di ba? Wala namang magagalit kung picturean mo yung sarili mong buhay, kasi sa'yo yun eh. So, ayun, sa lahat ng nakikinig, in-encourage ko kayo na doon tayo mag-umpisa, no? Picturean mo yung buhay mo, kung anong nangyayari sa'yo. Kung sino yung mga nakikilala mo, picturean mo kung anong kinakain mo, picturean mo kung ano itsura mo paggising, no? Walang mali dyan, basta, yun nga, wala ka naman na peperwish yung iba. So, ayun, lagi ko sinasabi, no? Mag-umpisa tayo sa mga sarili natin, no? Kasi bukod sa may access tayo sa buhay natin, kilala natin yung sarili natin, no? So, or para makilala mo rin yung sarili mo, di ba? Ayun, bukod sa sarili, pwede ka rin maglista, no? Ng mga bagay na interesado ka, no? Ang photography naman, medium lang yan, no? Para gamitin sa iba't ibang bagay, no? Pwede mong gamitin yung isang project para magkwento. Pwede mo rin gamitin yung isang project para masubukan mo yung sarili mo. Tulad ko, ginawa ko tong project na to kasi mahilig ako maglakad, pero takot akong lumakad sa mga ganitong tulay, no? Kaya naisip ko gawin ko to, parang challenge na rin sa sarili ko. Ayun, pwede ka rin gumawa ng project para magtanong, para mag-iwan ng tanong sa mga tao. At pwede ka rin gumawa ng project para lang ma-exercise yung mata mo, diba? Or yung storytelling mo. Kasi para sa akin yun yung pinakamahalagang gamit, no, ng mga project, no. Exercise siya sa mga mata natin. Kaya yun nga, sabi ko kanina, hindi naman kailangan laging malaki agad yung project mo, no. Kasi tulad ng mga Olympian, di ba? Ng mga tulad ni Heidelin Diaz, di ba? Hindi naman laging Olympics yung laro mo eh. Pwede nag-uumpisa ka sa maliliit na mga tournament. So, kumbaga parang training, no? Sa pagkikwento, kailangan mo ng maliliit na projects. Kasi yun yung mga bagay na kumbaga magwo-workout, no, sa mata mo. Hindi lang naman muscle yung kailangan i-workout, no? Kung photography ka, kailangan mo mag-exercise para yung mata mo, no, kumbaga yun nga, masanay at tumalas, no, sa pagkikwento. So ayun, lista mo yung mga bagay na interesado ka. Kasi una-una, ang pinakarason ay para hindi ka magsawa, no? Para manatili kang dedikado dun sa project na gusto mo gawin. So, ayun, ginagawa ko, naglilista ako ng mga trip kong bagay, no? Basketball, bisikleta, makipagkwentuhan sa mga tao. Kahit yung mga sobrang simple lang na bagay, no? Kunyari, mahilig ka sa kulay pula, mahilig ka sa kulay dilaw, mahilig ka sa mga ganitong hugis, diba? Doon mo muna umpisahan kung talagang gusto mo mag-umpisa sa maliliit na projects, no? Kunyari, lahat ng makita kong triangle, kukunan ko. Or lahat ng makita kong kulay dilaw sa araw na to or sa buong buwan na to, kukunan ko ng pictures.
So, ayun, no, huwag kayong mahiya na gumawa ng projects mula sa maliliit na bagay, no, or sa mga basic na bagay, no, tulad ng shapes, ng colors, ng texture. So, yan, pwede tayo mag-umpisa rin dyan. Tsaka yun, no, kadalasan ng mga pinaka-epektibong project sa mundo, nag-umpisa, no, sa mga basic na mga bagay, no. So, ayun, huwag kayong matakot na subukan yung naiisip nyo, no. At magandang tumingin ng gawa ng iba, pero mas i-encourage ko kayo na yun nga, no, hukayin mo yung sarili mo at magtiwala ka sa sarili mong konsepto, no. Yun yung pinaka the best sa lahat kasi sa'yo yun eh. Di ba? Tsaka may bagay, no, na nagpapalakas na isang project. Halimbawa, itong paglalakad ko dito sa Golden Gate Bridge, kung isang araw ko lang gagawin, ayos lang siya na project. Pero kung 15 years ako maglalakad dito at kukuha ng pictures, ay magiging malakas siyang project, no. At sa totoo lang, merong photographer na gumawa niyan, no, na taga dito sa Bay Area, sa San Francisco. So, ito yun. So, ayun, gusto ko lang sabihin na pag gagawa ka ng project, kahit gaano kaliit yung konsepto mo, basta sasama mo ng dedikasyon at panahon, pwedeng lumakas. Nasa finish line na ako, itong bridge. Sobrang hangin, tsaka sobrang lamig. Pero at least may araw. Nandito na ako. Halos sa dulo na to ng tulay, no? At may nga, masaya ako, may mga nakita na ako ulit mga tao. At papahinga lang ako dito saglit at kukuha rin ng pictures, no? Dahil yun nga, daming nangyayari, no? Medyo kung tagal kong naghahanap ng pangyayari, no? Hey. So ayun, no, ayun na, nakarating na tayo sa dulo. Yun na yun. Hindi, ayun, masaya naman, no. First time ko pala na naglakad dito. First time ko naglakad dito sa Golden Gate Bridge. The spicy. Let me check them. Yes, yes. Let's get one. Okay. Let mo. So nakiupo muna ako dito kay ate, no, sa kotse niya. Habang kumakain itong mais na may cheese, no. Sa Philippines meron din ito eh. Ayan. Ayun, bali sobrang masaya ako ngayon, no, na nakapagkwentuhan ulit tungkol sa photography. Tagal ko nang gusto ulit magkwento, no, tungkol dito kasi nga photographer ako eh. Minsan nakakalimutan ko, photographer nga pala ako, no. At yan, dahil dyan, yun, mga susunod na vlogs ay ayun, magkikwento ako tungkol sa photography, no. Ayan, bali dito naman, pumasok ako sa ilalim, no, kasi kala ko tatawid ka, tapos sa kabila ka babalik. So, hindi pala pwede, no, yung mga tao sa kabilang side ng bridge. Mga bike lang pala doon. So, ayan, bumalik muna tayo ulit. Malakas na yung hangin, kaya sakit na sa tenga. Ayun, dito naman pabalik na ako ng tulay, no, kung saan ako nagsimula. Pabalik na ako doon. At wala na ako masyadong nakasalubong dito, no.
Pero yun, masaya naman ako dahil una sa lahat, masasabi kong nalakad ko na yung Golden Gate Bridge. At nakapag-picture ako. At medyo nawala rin yung takot ko, no, sa paglalakad sa mga ganitong tulay. At saka ayun, nagawa ko yung video na to. Marami akong nakitang iba't ibang tao. Nakapag-film ulit ako, no. Ito yung mga 18 shots, no. Tignan natin kung may picturean pa tayo dito. Ayun yung maganda sa film photography, eh. Hindi ka madidismaya habang nagsushoot ka, no. Kasi hindi mo nakikita yung picture mo, eh, no. So yung araw na yun, na-save ka niya sa pagka-bad trip, no. Talagang ginawa mo lang siya as wala, dahil gusto mo gawin, di ba? Yun na. So ayan, nandito na si Bulan, no, at babalik na ulit kami. Masaya naman daw yung araw niya at parehas naman sa araw ko, no. So yun na yun. Kakain lang kami siguro pag-uwi. Tapos magkikwentuhan ulit. Hindi na kami umiinom, masyado. Dalawa siguro. Ayun, sana nag-enjoy kayo, no, sa pakikinig sa akin. At papakita ko pa yung mga images na nakunan ko sa araw na to mamaya sa dulo ng video, no. Hindi ko mapagkasya dito lahat, pero doon papakita ko lahat. So ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung gagawa kayo ng photography project, huwag kayong mahiya, no, sa konsepto na naiisip nyo. Walang maliit o walang sobrang laking konsepto sa photography. Lahat pwede, no. Basta nga wala akong nape-perwisyong iba. At ayun, asahan nyo tuloy-tuloy lang tong vlog natin at videos tungkol sa photography, no. Umpisa natin sa maliliit na bagay hanggang sa paggawa na ng malalaking projects, no. Ayun, sana nag-enjoy kayo. Tsaka sana hindi kayo na-bored sa boses ko, no. Ayun nga pala, salamat sa mga nagko-comment, no. Natutuwa ako kasi nagko-comment na ulit yung mga tao. Ang tagal kong nawala sa YouTube, kaya ito. At di bale, dito na ako ulit at magba-vlog ulit, no. Ayun na, pasibat na kami ng San Francisco, no. Actually, natuwa ako, no, dahil sa pagsakay namin ng barko, napaganda yung araw namin na to, no. At yun nga, nabiyayaan tayo ng mga visual na to, no. Solid siya sa araw na to. Sarap, ang sarap ng photography. Hey! Ayun na, padaong na tayo, no. At kahit saan tayo, kahit dito sa Amerika, kung masan man kayo sa lupalop ng mundo, no, lagi nating damayin yung mga ganitong eksena ng buhay, no. Sarap, Ayun, salamat din kay Bulan, no, na nakasama natin sa video na to kahit mabilis lang. Yan, may YouTube siya, no, lalagay ko dito. Subaybayan niyo yung paglalakbay niya. Hanggang sa muli. Thank you.